Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung binanggit ni Jonathan Morales sa May 7 hearing, yung isang tao na James Kumar na pumipigil sa kanya na huwag mag-attend sa hearing sa May 7. James Kumar. Okay, meron tayong stock ng dark chocolate. So yung gustong mag-order, dito lang kayo mag-text o tawag 0916-9000-997. Limited po ang stock kaya first come, first serve. Okay. Ito, medyo nabigla si Senator Bato sa hearing May 7 dahil may lumutang na mga pangalan na according to ex-PDEA Agent Morales, pinipigilan nila si Agent Morales na huwag mag-attend sa May 7 hearing dahil kung matigas ang ulo niya, baka papatayin siya. So, tatlo ang lumutang na pangalan. Una, yung Romy Enriquez. Ito yung parang malapit, kaibigan, kapitbahay ni Jonathan Morales, na pumunta sa bahay ni Morales doon sa dining room. Nakunan pa daw ng CCTV camera kaya walang kawala itong Romy Enriquez. Si Romy Enriquez may kausap sa cellphone. Dalawang tao. Eric Santiago na parang taga-connected sa National Police Commission at James Kumar. So sabi ni Senator Bato, kilala niya itong James Kumar. So ang usapan, kino-convince ni James Kumar at Eric Santiago itong Romy Enriquez na pigilan niya si Jonathan Morales sa pag-attend ng hearing sa Senado. In return, kung makaya niyang pigilan, magiging director siya. Director sa isang post sa gobyerno siguro. Kaya lang, surrender si Romy Enriquez. Sabi niya, may sariling diskarte, may sariling desisyon itong Jonathan Morales na ito. Sinasabihan ko siya na huwag na lang, delikado ang buhay niya, kailangan kung ano ang gusto niya, yun ang masunod, parang ganon. So, ang utos ni Senator Bato, sa susunod na hearing, ipapatawag itong James Kumar, Eric Santiago at Romy Enriquez. Okay, ito. Kaninang umaga may nagpadala sa akin ng mga pictures ni James Kumar. At nabigla ako dahil malapit siya sa First Family. Okay, I hope may pakita ko ha. Unang picture. Yan James Kumar nandito sa gilid. Dito naman si Senator Jingo Estrada. Uy, magkaibigan pala, James Kumar and Jingo Estrada. Okay, next picture. Ito, si PBBM. James Kumar ito, yung naka-red si PBBM. Mayroong, yung nagpadala sa akin ito, may post. May post itong si James Kumar na grinigreet niya ng happy birthday si PBBM noong 2022. Okay. Ito ngayon, yung nakalagay sa thumbnail natin. Litrato ni James Kumar with First Lady, I hope makita nyo ha, First Lady Lisa Raneta Marcos. Ito si James Kumar. Good. Yan, mas klaro. Yan po, si First Lady at James Kumar. Dito sa isa, ilapit natin, PBBM and James Kumar. And then, ayan, James Kumar and Senator Jinggoy Estrada. Okay? So, nabanggit ni Jonathan Morales na parang ang nag-uutos
dito kay James Kumar and Eric Santiago ay si Lisa. So anong ibig sabihin nito? Ay, takot sila sa mga dagdag pangpahayag ni Morales. Kasi kung yung conclusion ni Senator Estrada na sinungaling si Morales, wala siyang basihan, wala siyang credibility, kung ano-ano pa, bakit takot sila kay Morales? Kung nag-iimbento lang ng istorya itong si Morales, pabayaan nyo lang yan. Huwag kayo matakot. Kasi, iniimbento nga sinungaling Bakit matakot kayo sa taong sinungaling? Bakit kayo takot? Nagsasabi ng totoo yung tao. So, yun po ang mga kaganapan ngayon. Salamat sa nagpadala sa akin ng litrato. Hindi ko na lang babanggitin, Grabe, Parang, sino ba ito? Michael Sayurot. Yung mga binulgar ni Maharlika, Michael Sayurot. Yung bang nahuli na ng PDEA. Nahulian ng maraming bulyong ng droga. Kaya lang, according to Maharlika, pinalabas ng gobyerno. Tapos ito, nahulian din siya ng droga sa Australia. Tapos, pinalabas. Yung sa Europe. Sino pa ba yung mga binabanggit? Tapos, kasama nila sa biyahe sa New York. May litrato na ipinapakita ni Maharlika. Sabi, O parang ano rin ito, Michael Ma. Di ba may litrato, may video si may litrato, may video si Michael Ma at saka si First Lady. O ito naman, James Kumar, malapit na malapit sa unang ginang. So ano ngayon si Michael Ma? Hindi natin, wala tayong kaalam-alam. Na-appoint na pala na special envoy to China. Tapos wala kang makita na appointment papers niya. Kahit anong research sa Google, wala talaga. Wala siyang litrato na nanumpa sa harapan ni PBBM. Kaya lang, sa isang okasyon, sa Chinese Embassy dito sa Manila, in-acknowledge siya na special envoy to China. Ganon. Kalakas si Michael Ma sa First Family. Yung appointment niya, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, as early as June 22, 2022, hindi pa na nag-inaugurasyon ang presidente, nandun na sa listahan si Michael Ma na gusto nilang ipa-appoint na special envoy to China, bagay na hindi pumayag si Atty. Vic Rodriguez. Dahil hindi siya pumayag, yun na, may nagalit sa kanya, tapos, dahil galit na sa kanya, gusto na siyang tanggalin sa pwesto, so inunahan ni Atty. Vic, nag-resign siya as executive secretary. So, sayang, yan si Michael Ma. So, kaabang-abang ulit ngayong, hindi ko nabantayan kung kailan yung next hearing. Yung hearing na ito, gusto ng, kung si Senator Jinggoy pa ang masunod, sabi niya, wag nang ituloy kasi na-determine na. Nalaman na sino yung nag-leak. Sinong nag-leak sa dokumento? Si Morales daw. Tapos wala namang kinalaman si PBBM sa issue. Sobra naman, galing naman si Senator Jinggoy na nakakangklud kaagad. Mabuti na lang, porsigido itong si Senator Bato na ituloy ang hearing. Kaya yan ang aabangan natin sa next hearing. Enriquez, Romy Enriquez, Eric Santiago, and James Kumar. Tanong, bakit pinipigilan nyo si Morales na mag-attend sa hearing? Yan ang tanong na dapat nilang sagutin. So, ano na naman yan? Denial na naman yan. Kaya lang, kung magaling ang investigador,
Magaling naman si Senator Bato, lalabas at lalabas. Ano bang reason? Bakit takot kayo kay Morales? Ah, sinisira nyo ang kredibilidad niya tapos ayaw nyo siyang patinin ng hearing. Di booking kayo. So, salamat ulit sa nagpadala ng mga pictures na ito.